Yung po ang ating series. Yun, CCBC new series is Radical Love. Kanina may pinatang Radical Love. At ito yung reminder sa atin na kung pag-usapan ang pag-ibig na radical, mamaya malalaman natin. Ephesians chapter 4, verse 32, then chapter 5, verse 1 and 2. Efeso kapitulo 4, versikulo 32, hanggang kapitulo 5, versikulo 2. Ephesians chapter 4, verse 32 to chapter 5, verse 2. Kung nandiyan na, pwede po tayo tumayo bilang kagalang sa salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puno ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mapamong alay at handog sa Diyos. Nawa po ay palain tayo sa pag-ibig ng kanyang salita. Radical. May idea kayo kung anong radical? Kung saan ginagamit natin ito, pero mamaya makikita po natin. Ano ba talaga ang meaning ng radical? So yun, let us first understand the word radical. May mga iba't ibang kahulugan pala ito. First time kong nalaman that the word radical ay mula sa Latin, radix, which means root. Kakaiba. It was so different from my understanding, common understanding natin ng salitang radical. Kasi mamaya, may common understanding tayo sa salitang radical. Pero, ang origin nito, ang pinaka-origin pala ng salitang radical is mula sa Latin, nang ibig sabihin ay ugat, sa Tagalog, roots. Then, another late Latin, kumbaga, pinakauna pa, radicalis. Na ibig kong sabihin, forming the root. The main thing, the roots, the foundation. Iba sa understanding natin ng salitang radical, di ba? Ang pakaintindi natin ng radical, medyo negative, di ba? But, ang pinagmulan pala ng salitang ito, ang mula sa Latin, ay ibig sabihin, ang ugat. Ang pinaka-importante, the main thing, yung foundation. Sa dictionary, may mga ang daming definition, pero tinignan ko lang, relating or affecting the fundamental nature of something, forming an inherent or fundamental part of the nature of someone or something. Balik, ibig sabihin yung pinag-umpisahan, fundamental, foundation, inherent. Ibig sabihin, pag sinabi inherent, nandyan na yan. Tapos yun nga po, mayroon tayong common understanding. Pag sinabing radical, different from the majority. Iba kaysa karamihan. Kaya sasabihin, radical ka. Kasi different from the majority, departure from tradition. Hindi sumusunod sa patakaran. Hindi sumusunod sa kung ano ang nakasanayan. Kaya ang tawag sa isang tao, pag ganyan, radical. Of course, extremist. Revolutionary. Kaya pag nakapakinig tayo ng radical, ibig sabihin parang iba siya. Kakaiba, hindi sumusunod sa kung ano ang nakasanayan. Yan ang karamihan na alam natin about radical. Pero I just presented to you na yung radical pala, maganda yung ugat niya, yung pinagmula na salita. Foundation. Fundamental nature. So, yan po ang word na radical. Now, para po sa
series natin, ngayong linggo at sa mga susunod, kapag sinabi pong radical love, ito po yung ating usapan natin na radical love, ito ang ibig sabihin. For purposes of this series, radical love means the love as taught in the Bible. Pag nag-usap po tayo dito ng radical love, ito yung pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Hindi itinuturo ng social media, hindi itinuturo ng kung ano pa man. But this radical love is the love as taught in the Bible. And the love that prompted God to love all of us that He gave Jesus. Pag sinabi natin radical love, kaya nga sabi ko kanina, yung kanta nagsasabi na ang Diyos, siya ang unang nagbigay ng pakita ng radical na pag-ibig. And for purposes of our series, ang love na pag-usapan natin dito, the radical love that we will discuss, we will preach, is the love that prompted God to love all of us. Ito yung pag-ibig na dahilan dito, minahal tayo ni Lord, lahat tayo na binigay niya si Jesus. And radical love is the love that Jesus displayed on the cross. Kapag pag-usapan mo natin ang radical love, sana maalala natin na ito yung pag-ibig na ipinakita ni Jesus doon sa cross. Radical love is the love that only the followers of Jesus can express in the power of the Holy Spirit. Kapag nag-usap po tayo ng radical love dito, ito po yung klase ng pag-ibig na ang tagasunod lang ni Jesus ang makapagpapakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. I tell you, maaaring ikaw ay isang relihiyoso. You can be a religious person, but if you are not a follower of Christ, you cannot express radical love. Kasi iba po ang relihiyoso kaysa spiritual. You can be so religious na kung buhay mo nasa simbahan ka, pero kung hindi ka tagasunod na Jesus, hindi ka makakapagpakita ng radical na klase ng pag-ibig. Because in the first place, ang pagiging religiyoso ay hindi magdadala sa inyo sa langit. Ang pagiging religiyoso ay hindi makakapagpaligtas sa atin. Only Jesus. So sana maintindihan natin kung ano ang pinag-uusapan natin kapag nabanggit natin ang radical love. Una, itinuturo ito ng Biblia, ito yung dahilan dito ibinigay ng Diyos sa Jesus. Ito yung ipinakita na Jesus doon sa cross, at ito yung klaseng pag-ibig na mga tagasunod lang ni Jesus ang makakapagpakita dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Unang tanong, tagasunod po ba tayo ni Kristo? Are you a follower of Jesus? Amen? Amina. Tagasunod po ba tayo ni Kristo? Amen. Kung tagasunod tayo ni Kristo, by the power of the Holy Spirit, ipapakita natin ang radical kind of love. And so, ipopropose ko po from here on na gawin natin core values sa ating buhay at sa ating simbahan ang pag-ibig. And pag sinabi mong love, meron pa po dito acronym. Hopefully, kapag sa mga next na habang ito pa ang series, I can preach on this. Ito po yung love. Ang acronym niya is little L, very, very common. Love God, love others. Pangalawa, letter O, obey God's word and authorities. Letter B, volunteer. I-volunteer mo yung talent, yung oras, yung kung anong meron ka. And last, sa love is engage the family. Mahalaga na kasama pala yung pamilya. So, yan po yung ipopropose ko core values, and from there, sa mga susunod na preaching, sa pag-ibig is ang Diyos o si Jesus. That's why dito sa ating verse, sabi dito, balikan na po natin, Ephesians chapter 5 verse 1. Dahil kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos,
tularan ninyo siya. As dearly loved children, be like Him. So ang ating model, the best example, pag pag-uusapan po natin ng radical love, is Jesus. And so, our challenge this morning is, let us live a life of radical love. Mamuhay tayo sa radical na pag-ibig. At sa umagang ito, I will give you 3 ways of living a life of radical love. Tatlong pamamaraan, tatlong pagsasabuhay ng radical na pag-ibig. So, ready na po tayo? 3 ways of living a life of radical love.